Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po kong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw. Ako nga pala si Carl. 21 years old, 5'11 ang height at medyo may build ang katawan. Mahilig kasi ako sa basketball. Moreno din ako na may pagkahawig daw kay Rocco ni Sino. I'm currently working dito sa amin sa Pangasinan as a network engineer sa isang kilalang hotel. Pero nakatira ako sa bahay ng tita ko since malapit lang ito dito sa work ko at walking distance lang for 5 minutes siguro. I'm a shy type person. Kung hindi mo ako kikibuin ay hindi rin ako magsasalita unless magkakilala talaga tayo or super close tayo. Usual lang ang buhay ko. Bahay-trabaho lang, then uwi sa amin pag day off. Nangyari ang isishare kong kwento sa inyo last year lang, mga bandang April, nung magbakasyon ang anak ng tita ko dito sa Pangasinan. She's from Quezon City. Doon na kasi siya nakatira together with her daughter, pero hiwalay sa asawa. Si Ate Luisa. 34 years old, maiksi ang buhok, maputi, maganda ang kurba ng katawan. Natansya ko ay nasa 38, 26, 36 ang vitals niya. Nasa 5'6 to 5'8 naman ang taas. Hawig ni Angel Locsin kung iiksihan ang buhok. Kung pagmamasdan mo ay mukhang masungit siya, pero mabait at kalog pala. Nabuntis daw siya nung 19 years old pa lamang siya at tinakbuhan siya ng boyfriend niya that time. Kaya naman siya na lang ang nagpalaki sa anak niya. Kahit may edad na si Ate Luisa, ay hindi niya pa rin pinababayaan ang sarili. Asikasong-asikaso pa rin niya ang kanyang sarili, kaya naman napakaganda pa rin at kinis ng kanyang kutis. First time ko ulit siyang makita noon after how many years. Bata pa kasi ako noon, nung huling kita ko sa kanya. Pag uwi ko galing work, ay may kotse na nakaparada sa garahe. Hyundai ata yun. Kaya naman alam ko agad na may bisita si tita. Pagpasok ko ng bahay, nakita ko silang dalawa sa may sala. Nagkukwentuhan. Sabay nagmano muna ako sa tiya ko. Pagkakita sa akin ni Ate Luisa, ay agad niya akong nakilala. Uy, Carl! Ikaw ba yan? Ang laki mo na ah. Gwapo mo at ang tangkad pa. Kumusta ka na? Tanong niya. Okay naman te. Long time no see ah. Nahihiya ko namang sagot. Oo nga eh. Huling kita ko sa'yo maliit ka pa. Ngayon ang matured mo na. Sabay ngiti at kindat niya sa akin. Oo nga po. Kasama niyo po yung anak niyo? Tanong ko. Oo. Nandun sa kwarto. Natutulog. Napagod yata sa biyahe. Ganun po ba? Sagot ko. Oo. Halika. Sabay ka na sa aming magmerienda ni nanay para makapagkwentuhan naman tayo. Ang tagal nating hindi nagkita eh. Umupo naman agad ako at sinaluhan sila sa meriendang inihain nila na pizza at soft drinks. Habang nagme-merienda, ay biglang tumayo si Tia at pumunta ng kusina. Nagpaalam sa amin na magluluto daw muna siya ng pagkain para sa hapunan namin. Kaya kaming dalawa na lang ni Luisa ang natira sa sala. Nagkwentuhan kami at nagkamustahan. Kinamusta niya ang mga magulang at kapatid ko, kung ano ang pinagkakaabalahan ko sa buhay. Siya naman ay nalaman ko na isa ng manager ng isang kumpanya sa Quezon City. Habang nagkukwentuhan kami, ay bigla kong napansin ang suot niyang long sleeve na polo. Bukas ang butones noon, kaya naman naaninag ko talaga ang hindi dapat. At sa tingin ko ay napansin niya yun. Kaya tumingin siya sa mata ko para mabaling yung tingin ko sa kanya. Tsaka sabay nagtanong, ilang taon ka na nga ulit? Kaka-21 lang ate nung January. Nasa legal age ka na. Binata ka na. May girlfriend ka na ba?
Sigurado maraming nahuhumaling sa'yo. Gwapo mo eh. Ay naku, wala ho akong oras sa ganyan ate. Bahay trabaho lang ako. Gusto ko munang makatulong kila nanay bago ako manligaw. Tama yan. Career muna. Baka mamaya iiwan ka lang din nun sa ere. Sabay tawa niya. True to life ata yun te. Pabiro ko namang sagot. Konti. Sagot niya at nagtawanan kami. Simula noon ay lagi na kaming nagkukwentuhan ni Luisa pagka-uwi ko ng bahay. Isang gabi, kumatok siya sa kwarto ko. Hindi raw siya makatulog. Samahan ko raw siyang tumambay sa may garahe. Paglabas ko ay may nakahanda ng pulutan at alak. Sunmig apple at sisig. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba. Sabi ko naman ay okay lang para pampatulog. Tsaka na kami umupo. Pero bago siya umupo, ay tinanggal niya muna ang suot niyang sleeping robe. Nabigla ako sa nasilayan ko. Ang sexy pala niya. Nakasando lang siya na black at jersey short na maiksi. Yun ang unang beses na nawala ako sa wisyo dahil sa babae. Kahit may edad na siya, ay hindi ko maiwasang matakam kahit pa sinusubukan kong labanan ang aking sarili. Kaya naman panay ang inom ko ng alak. Bawat tungga ko ay napapasulip ako sa makikinis na hita ni Luisa hanggang sa tinanong niya ako. Carl, nagagandahan ka ba sa akin? Oo naman no. Ang ganda mo nga eh. Lalo na ngayon. Sagot ko. Talaga ba? Oo naman. Ang sexy mo pa nga eh. Sagot ko. Bakit walang nanliligaw sa akin? Alam mo, 34 years old na ako. Gusto ko na may makasama na sa buhay. Baka naman kasi andyan lang sa tabi-tabi. Hindi mo lang napapansin. Sobrang busy mo rin kasi sa trabaho mo. Tingin mo kaya meron? Oo nga eh. Halos wala na akong social life sa kakatrabaho. Oo naman ate, meron yan no. Sa ganda mong yan at sexy, imposibleng walang magkagusto sa'yo. Sana nga meron. Ikaw Carl, may karanasan ka na ba sa babae? Mukhang tinamaan na siguro si Luisa ng espiritu ng alak. Dahil bigla niyang naitanong yun. San ate? Sagot ko naman. Nabigla kasi ako sa tanong niya. Alam ko naman kung ano ang ibig sabihin niya at nagkunwari lang din ako na hindi ko alam yung tinutukoy niya. Ano ka ba? 21 ka na. Huwag ka na nga magmaang-maangan dyan. Alam mo na yung tinutukoy ko, no? Ang sabi niya. Ano nga yun? Hindi ko nga alam yung sinasabi mo eh. Sagot ko naman. Sa gwapo mong yan, imposible na wala ka pang experience. Siguro marami na rin do. Bigla akong na-awkward at kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Kasi ang totoo ay wala. Wala pa talaga akong alam. Wala pa akong karanasan pagdating sa kama. Yun nga eh. Wala pa talaga. Nahihiya ako namang sagot. Ha? Ano? Bakit wala pa? Teka, huwag mong sabihin. Oo ate, sagot ko agad. Sabay tingin sa kanya. Naku, ang swerte naman na magiging una mo. Sabay ngiti at kindat niya sa akin. Di paano yan? Sariling sikap ka na lang. Sabay tawa niya. Oo nga eh. Ikaw ba ate? Kailan ba yung last mo? Nabigla ako sa sarili ko kung bakit ba bigla akong nabitawan ang mga tanong na yun. Marahil ay dala na rin siguro ng nainom namin. To be honest, matagal na. Simula nung pinanganak ko ang daughter ko. Sabay tawa niya. Napansin niya na paubos na ang aming iniinom, kaya tinanong niya ako kung gusto ko pa raw ba. Tumango naman ako. Tumayo siya tsaka nagtungo sa loob ng bahay. Pagbalik niya ay sinuot na niyang muli yung sleeping robe niya. Tapos ay dala-dala niya ang susi niya. Samahan ko raw siyang bumili ng alak. Sinabi ko sa kanya na ako na ang magdadrive. Pero ayaw niya. Siya na lamang daw.
Hinayaan ko na lamang siya at pumasok na sa kotse. Habang nasa loob ng sasakyan ay panay pa rin ang sulyap ko sa kanya. Napansin niya siguro yun, kaya kinalas niya yung robe niya. Halos mawala na naman ako sa katinuan ko nang mapagmasdan ko siyang nakasando lang. Napakakinis niya talaga at talagang nakakahumaling. Habang nagtatanong ako kung saan ang daan namin papuntang convenience store, ay nabigla ako nang bigla siyang mag-U-turn. Ibang daan ang binagtas namin. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya lang basta. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang inihinto ang kotse. Bigla akong kinabahan at na-excite. At the same time, ay parang alam ko na ang mga kasunod na mangyayari. Anong ginagawa natin dito, te? Tanong ko. Basta, dyan ka lang huwag kang aalis. Sabay lock ng pinto ng kotse at nilakasan ang aircon. Kinabahan na naman ako. Tinanggalan niya ang seatbelt niya, sabay nilapit ang mukha niya sa mukha ko. Tsaka niya ako tinanong. Pansin ko, panay ang tingin mo sa akin ang wika niya. Ang ganda mo po kasi ngayon at ang sexy mo pa. Sagot ko naman. So gusto mo? Alok niya. Anong ibig mo sabihin? Wika ko. Gusto mo ba ako? Tanong niya ulit. Hindi na ako nagsalita pa. Agad ko siyang hinagkan sa labi. Hindi naman siya tumutol, kaya inatras ko ang upuan ng kotse, sabay inihika. Muling nagtanong si Luisa sa akin. Gusto mo bang ako ang maging una mo? Tumango lamang ako. Unti-unting bumaba ang haplos ni Luisa patungo sa aking zipper, sabay sabing, mukhang mag-enjoy ako ng sobra, baby boy Malambing at nakakaakit niyang tono. Kumindat pa siya at ngumiti. Talaga ba ate? Huwag mo na akong tawagin noon. Baby na lang, okay? Yes, baby. Ang wika ko, sabay halik sa akin ng may gigil. Sa puntong yun, ay tuluyan na kaming natangay ni Luisa sa mapanganib na alon. Halos mabaliw kami pareho sa alapaap na natamasa. Kakaiba para sa akin ang moment na yun, na hindi ko talaga malilimutan. Batid kong mali, ngunit nawala na ako sa katinuan pa. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko maiwasang tumanggi sa napakagandang babae. Kahit maliman sa aking isip, ay iba ang sinasabi ng aking katawan. Lalo na nung sumampa sa akin si Luisa at siyang nagdikta ng lahat. Para akong nasa ulap. Halos ayaw bumitaw ng malabi namin habang nagpapakasasa kasabay ng pag-ugangan ng kotse. Tagaktak ang pawis namin na nagsama pa dahil sa pagkakadikid ng aming katawan. Kahit pamalakas ang aircon ng sasakyan, kakaiba si Luisa. Napahanga niya ako, hindi lang sa itsura, kundi pati sa husay. Maya-maya ay tuluyan na kaming nakarating sa rurok. Napayakap na lang sa akin si Luisa at parehas kaming pagod at hindi muna nakagalaw ng ilang segundo. Parehas kaming humihingal at time at sabay na nagkatinginan. Maya-maya ay nag-ayos na kami at nagtungo sa kwarto na nirentahan ni Luisa. Muli ay pinagsawaan namin ang sandaling magkasama kami sa iisang silid. Nang paalis na kami ay inabot sa akin ni Luisa ang susi ng kotse niya. Hindi raw niya kaya na mag-drive dahil sa pagod, kaya ako na lamang daw ang magmaneho. Habang nasa biyahe kami, ay muli na namang umiral ang kapilihan ni Luisa. Ayos ka talaga baby boy Ang wika niya sabay kiss sa aking pisngi. Pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ko. Oo naman no. Ikaw na ngayon ang boyfriend ko. At the same time, insan ko rin. Pero secret lang natin to Oo naman baby no. Ang wika ko sa kanya bago kami makarating sa bahay. Nang naroon na kami ay parang normal lang. Parang walang nangyari. Simula noon ay naging mas close kami ni Luisa.
Pag may pagkakataon, ay sinasamantala namin na pawiin ang aming pangangailangan sa isa't isa. Hanggang sa natapos na nga ang bakasyon nila dito at umuwi na siya ng Quezon City. Nakakalungkot pero magka-chat pa rin naman kami at nagkaka-text palagi. Hihintayin ko na lamang siya at excited na naman ako dahil babalik sila dito sa darating na Kapaskuhan. At dito ko na po tatapusin ang aking kwento. At sa tingin niyo ba, ay dapat ko pang ipagpatuloy ang lihim naming relasyon? Oo at mali, pero mahal naman namin ang isa't isa. Yun nga lang, narilito pa rin ako sa magiging desisyon ko sa buhay. Sana'y makatulong kayo sa akin. Paalam.